DIY Motovlog. So magre-repack tayo mga kamotovlog ng ating front shock dahil wala na siyang rebounds. So napakalambot niya, hindi siya maganda sa mga bako-bakong kalsada. At ang gagawin naman natin sa inner tube, dahil may tama na yung isang inner tube natin, ayan, kikinisin natin mga kamotovlog. So panoorin natin ang buong video. Tara mga kamotovlog. Good day mga kamotovlog, no? Bali yung ating front shock ay nagkaroon na ng diferensya. Sumobra na siya ng lambot. Kapag nalulubak siya, sumasagad. So makakarinig ka na lang na bigla na lang parang umuuntog. So bali wala na siyang fork oil sa loob, no? Uubos na, tumagas na. So anong nangyayari? So bali ang nangyayari ngayon, wala na siyang rebounds. Sumasagad na yung shock natin. So kapapalit ko lang ng oil seal niyan, pero bumigay pa rin. So ito, bumili ako ng panibago. So papalitan natin parehong wala na siyang wala nang laman yan, wala nang langis, no? So bali papalitan natin ito. So bali yung diameter nito, yung inner diameter nito ay 26 mm. So kung i-check natin, lalaruin ko yung kanyang shock. Makikita nyo, marinig nyo, ano yan, tumutunog na. Sagad na siya. So nakita niyo yung pag-rebounds ng ating shock. Sobrang lambot na niya. Dapat hindi ganun. Di ba, minanual natin yung paggalaw ng ating shock. Dapat hindi ganun yung kanyang rebounds, no? Ibig sabihin wala na talaga siyang langis o fluid dun sa loob. So papalitan natin yan. Lalagyan natin ng fluid sa kanito. Papalitan natin ito. Bali yung dasil niya okay pa naman kasi bago lang din yan. Tapos yung brand new nito, ang tatak ay TTGR, nasa 900 to 950 yung presyo niya. So titingnan ko muna kung maayos ko ba to. So bali kasi may mga gas na rin yung ating inner tube. Ito yung makintab niyan, may gas na rin yan. So liliyahin muna natin ng grid 101, then susunod natin tong grid 1200, no, para maging smooth yung kanyang inner tube, no. So sa Tagalog ang tawag diyan bareta. So naganap ako kanina mula Pampanga hanggang dito sa Nueva Ecija, wala akong makitang available na bareta lang. So ang available lang isang buong shock. So yun nga, nagre-range yung TTGR, nagre-range ng 900 to 950. Then yung ibang brand, yung Takaso, parang ganun yung brand, nasa 1,450. So yun, kalasin ko na ito mga kamotovlog, no. So bali kakalasin natin yung bali ito yung size
Ito yung 80mm na Allen wrench. So ito yung size niyan. So tatanggalin natin to para mabunot natin itong pinaka telescopic port. So bali ito mga kamotovlog, wala na itong fork oil. So yan, so lalagyan natin yan ng panibagong fork oil. Ayan, may tumulo ng konti. Pero may halo na siyang tubig. Yan o. Iba na yung kulay niya. Ayan mga kamotovlog, yung nilabas na yung pork oil, yung laman nito. So yan, natanggal natin, na-drain na natin. So pwede natin itong bunutin mga kamotovlog. So yan mga kamotovlog, ito yung tama niya, no? Ito may tama na siya. So, yung kabila matino pa. Makinis pa siya. So yun yung nangyari kapag sumasagad na yung ano natin, isira. Kabila okay pa eh. So bali ito liliyahin lang natin ng mga kamotovlog na para maging okay uli yung ano niya, sour space niya. Ayan, magalas. So liliyahin natin to. Itong isa, so okay pa naman, wala siyang sabit. So ito lang, itong nasa kaliwa, ito ayusin natin mga kamotovlog. So liyahin ko lang yung mga kamotovlog, no? Gagamitan natin siya ng ano, yung pang grind para doon sa ating valvula. So dalawang klase yan, isang course, ito yung unang gagamitin, then pagka yung pipinuhay na ito combine. So ito muna yung gamit natin, apply natin dito. Kaya gamitan natin ito mga kamotovlog, yung 3M na 100 na force, 100 grit. Gamitan natin ang tali.
Then titingnan yung mga motovlog na nawala na yung dark color ng ating nasa ano. So ayan, meron pang konti, so kailangan maalis natin yan mga motovlog. So yan yung technique mga motovlog, no. Halimbawa magliliya kayo ng round na round o yung mga kikinis na tubo. So ganito gagawin nyo, halayan nyo lang ng tali, kayo hila-hilahin. So iikot na yan. So smooth yung ating pag-grind dito. Ayun, pagka nalihan nyo ng gano'n, wala na yung mga dark spot nya, medyo makinis na yan. Ayun, wala na tayong nasasalat na medyo magaspang. So susunod natin dyan yung fine na grinding compound. So ito i-apply natin to. So isukat natin yung nabili natin oil seal, no? Sukat natin kung dapat talapat siya dito. Yun, masikip siya. So yun, kakalasin na natin to mga motovlog para mailagay lagyan natin siya ng port oil. Pwede dito yung yung tinatira nating pang change oil. Diba, may tayo ng 1 liter, yung mga 200 pwede natin ilagay dito yung 200 ml na natira. Pwede natin gamitin siyang as port oil, no? So bali kakalasin na natin dito yung oil seal, yung ipinalit natin dati dahil naglilik na siya. So nakinis na natin yung inner tube, so yung oil seal na lang yung ayusin natin dito mga kamotovlog. Yung tinatanggal natin dito ay yung dust seal, tapos doon sa pinakaloob nito ay meron tong lock. Tatanggalin din natin yan para mahugot natin yung oil seal.
So ito mga kamotovlog, no, naikabit na natin yung dalawang oil seal. Kaya makita nyo. So bali yung lock ikakabit na natin. Susunod natin yung lock. So ito yung lock niya. Dalawa yan. So bali ito mga kamotovlog, tatanggalin lang natin yung spring. Ito, kalasin natin to. Dahil wala tayong puller dito mga kamotovlog, no? Mag-DIY lang tayo. Gamit tayo ng alambre saka ng flat screwdriver. So ganito lang gagawin yung mga kamotovlog. Pag naibulan natin yung mga motovlog, pwede natin siyang itulak pababa. So ayan, lulubog na yan yung pinaka cover nya. Then tanggalin natin yung lock. May lock yan, tanggalin lang natin. So yun, natanggal natin lock. So yan, aangat na yun pinaka cover nya. Ayan, mahuhugot na natin spring. Malilinis na natin yung inner part ng ating inner tube. So ganun lang kadali yan sa motovlog. Ganun din yung gagawin natin sa kabila. So bali yung alambre, hindi mo natin aalisin yan. Diyan muna yan hanggat di natin nalilinis. At hanggat di pa natin na papalitan ng fork oil. So bali pagkakabit natin ng spring sa inner tube mga kamotovlog, yung masinsin dapat nasa ibabaw yan, yung madalang nasa ilalim. So ganyan, masinsin nasa taas, yung madalang nasa baba. So dapat ganyan yung paglalagay natin ng spring.
So ilagay na natin siya sa ano no, sa telescopic fork. So assemble na natin. Pag na-assemble na natin to, pwede natin lagyan ng fork oil. So sa pag-iigpit naman nung ano nito, 'di ba? 8mm to, yung Allen wrench sa labas. Sa loob yan may Allen wrench din, Allen nut. Bali Gis yun. So ang technique ko dito para di na ako mag 10mm na Allen wrench sa loob. Ganito ginagawa ko, no. So babaliktarin lang natin yan mga kamotovlog. So iniikpitan ko lang ng bahagya. Yun. Baliktarin nyo lang ng ganyan. So ayusin nyo lang yung spring yan para ma-press niya yung allen bolt sa loob. So yan, mahigpitan na natin yan. So lalaban na yan, no? Kahit di natin kontrahin ng gis na allen rin sa loob yan. So gamitin lang natin yung axle bolt. So yan, mahigpitan natin yan mga kamotovlog. Bali ito mga kamotovlog, no, nakababa natin sila, then pupunuin natin to ng natira nating pang change oil. So ayun mga kamotovlog, no, napuno na natin ng oil yung ating inner tube. So bali, so gagawin natin dito, ipapump lang natin yung inner tube ng up and down, no, hanggang sa mawala yung bula niya. So maririnig nyo naman hanggang kung may bula pa o wala yan, tumutunog yan. Pag nawala na yung tumutunog na parang bula, okay na yan. So ginagawa natin tong ganitong up and down na to sa ating inner tube para lumabas yung hangin, no, para mapalitan ng oil yung nando sa loob ng telescopic fork. Kasi may papasok din na oil dyan sa loob ng telescopic fork. Pagkatapos ng up and down motion natin sa inner fork, so pupunuin natin ito ng oil. Pupunuin natin siya ng oil itong dalawang inner tube, no. Tapos ibababa natin siya, tapos
Tapos ibababa natin ito mga kamotovlog. Bababa natin to ng mga 60 mm. So okay lang matapon yung oil yan. Bababa natin ito ng mga 60 mm para sa laro ng ating shock, no? So okay lang yan, okay lang matapon yung oil yan. So bababa lang natin yan. So yun dapat parehas. Yan. Nasa inyo kung gusto nyo ng 60 mm or 40 mm, nasa inyo. So dati ang ginawa ko 60 mm. So ngayon ang gagawin ko, testingin ko mga 40 mm yung ibababa ko dito parehas. So isasagad nyo muna siya at then ibaba nyo ng 40 mm. Yan, baba nyo ng 40 mm. Yan. Ganda sa kabila. So kung kulang yung laman, dagdagan nyo lang. So kung parehas na sila mga kamotovlog, no, pwede nating isarado to. So punasan lang natin mga kamotovlog. So pwede natin to isara mga kamotovlog. So makikita na natin yung ribbons ito mamaya. So ilak lang natin ito mga kamotovlog. So ikabit na natin yung gulong mga kamotovlog para matesting na natin yung play ng ating front shock, no? So ito makikita nyo mga kamotovlog, no? Yung before saka yung after. So ito yung sa kanan, yan yung kariripak lang natin, no? So yan, ganda ng ribbons niya. Lumalaban na siya, hindi katulad dati. Sobrang lambot. So yan, ang tigas na niya. Okay na siya. So yun mga kamotovlog, okay na yung rebound. So hindi siya katulad ng dati na sobrang lambot. So ganun lang yung pagpapalit ng pagsasayos ng ating front shock, no? So yun, hanggang dito lang mga kamotovlog. Sana nakatulong itong video nito.
Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment. Huwag pong kalimutan pinutin ang notification bell para update kayo sa mga susunod kong i-upload na video. Sa muli, bye-bye.